Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga babayan, no? At eto na naman ang ating pag-uusapan ng mga balita ang ating nakalap, no? Nagbanggaan ang barko ng Pilipinas at China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Ito po ang mainit na balita ngayon mga babayan, pero syempre, China, iyak na naman. Dahil nga po mga babayan, hindi na po sila pinapansin ng Philippine Coast Guard at ng AFP. No, hindi na po pinapansin ng Pilipinas ang mga ganitong klaseng akusasyon ng China, no? Na kung saan talaga namang pinanindigan na po ng AFP na China ang illegal na pumapasok po, no, sa teritoryo ng Pilipinas. At sila po ang mga illegal na may ginagawang hindi maganda, no? Diyan po sa West Philippine Sea. Yan po ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe at pakilike na rin po ang ating video ngayon. Maraming salamat po sa inyong suporta. Umpisa na natin to. Let's go. Balik po tayo sa mga balita. Bagamat iginit ng China na binangga umano sila ng barko ng Pilipinas, ito pong barko ng Chinese Coast Guard dyan po sa Ayungin Shoal, tinuturing naman ng Armed Forces of the Philippines na mapanlin lang at misleading ang naging pahayag ng China. Ayan na naman mga babae. Wala na pong bago, no, sa mga nilalabas ng China dahil nga alam naman natin, no, na lagi na lang silang merong propaganda. No, at misleading na naman, no, itong balita na to ng China, mga kababayan. Kagaya po nung nangyari nung nakaraan, kung maalala natin, no, na kung saan tinutukan daw, no, ng mga sundalo, no, itong barko o yung Philippine Coast Guard ng baril, no. Pero lumalabas sa video, mga kababayan, no, na hindi naman pala tinutukan. Okay, so ito ginawa ng AFP, mga kababayan, no? Matalino rin talaga Hindi na sila naglabas ng video, no? Hayaan nila siguro nilang maglabas ng video itong China, no? Tapos tsaka nila babasagin yung video ng China. Hayaan muna natin, no? Statement muna ng China, no? Tapos pag naglabas ng video yung China, tsaka maglalabas ng video ngayon yung AFP na kung saan ipapakita na mali yung balita na naman ng China. Okay? Ganun na lang dapat siguro, no? Kaysa yung nauuna tayo naglalabas ng video. Hayaan muna natin sila, no? Labas muna nila yung ebidensya nila, no? Ng pangbabangga daw ng barko ng Pilipinas doon sa barko ng Coast Guard. Imagine ninyo, ang laki ng barko ng Coast Guard. Doon pa lang di ba? Ang laki ng barko ng Coast Guard tapos babanggain ng barko ng Pilipinas. Ang liliit ng barko ng Pilipinas. Imagine ninyo yun. Doon pa lang mapapaisip ka na Totoo ba yung sinasabi ng China? Para namang misleading na naman yung China rito. Tuloy natin. Kunin natin ang live report ni Madeline Villar Moratillo. Mads. Yes, Alex, nagkaroon umano ng banggaan malapit sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea kung saan ang sangkot, barko ng China at ng barko ng Pilipinas. Pero sa ngayon, nananatili pa rin tikom ang bibig ng National Task Force for the West Philippine Sea patungkol sa isyong ito. Iniulat ng China Coast Guard na nagkabanggaan ang barko nila at isang barko ng Pilipinas malapit sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Ayon sa claim ng CCG, illegal umanong pumasok ang supply ship ng Pilipinas sa Renai Reef na bahagi ng kanilang Nansha Islands o Spratlys. Sinisisi ng CCG ang barko ng Pilipinas sa nangyari dahil nagbabala naman umano sila. Ang Renai Reef o Ayungin Shoal ay nasa 105 nautical miles ng Palawan at nasa loob ng 200 miles exclusive economic zone ng Pilipinas. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang Philippine Coast Guard sa claim na ito ng China. Giit ni Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng PCG sa issue ng West Philippine Sea, wala sila sa posisyon para magbigay ng detalye sa issue dahil hindi naman ito Coast Guard operation. Sa panig naman ng Armed Forces of the Philippines, iginiit ni Colonel Cersas Trinidad, tagapagsalita ng Sandatahang Lakas, na hindi nila ididignify ang deceptive at misleading claim ng China Coast Guard. Ayan, no? Hindi nila ididignify, no? Yung deceptive, no, na o misleading na statement ng China Coast Guard. Kasi nga naman, mga kababayan, kung isipin natin maigi,
Sila yung illegal na pumasok dyan. Sila yung illegal na nandiyan dyan sa teritoryo ng Pilipinas. Tapos sila yung may malakas ang loob, no, na mag-iiyak pag kami nangyayari. Yung, makikita nyo dito mga kababayan, no, yung tension talaga na ginagawa ng China. At yan po ay dahil lumaki yung ulo nila, mga kababayan, dahil doon po sa nakaraang administrasyon. Hinayaan sila na magkaganyan. Hinayaan silang dumami po ng dumami dyan. Diba? Hanggang sa hindi na natin nakokontrol ngayon. Diba? O ano na nangyari? Diba? Nagkagulo na ngayon dyan sa West Philippine Sea. Yan po ay kagagawan nila ng mga nakaraang administrasyon. No? Pinabayaan nila yung West Philippine Sea. Okay? Binigyan nila ng problema, no, eto nga Pangulong Bongbong Marcos. No, sisisihin nila yung Pangulong Bongbong Marcos, pero ang totoo niyan, mga kababayan, ang Pangulong Marcos ang binigyan nila ng problema. No, yung mga ginawa nila dati, no, yun yung sinasalo ng Pangulong Marcos ngayon. No, siya yung naglilinis, siya yung nagtatama ng mga maling ginawa ng mga nakaraang administrasyon. No, lalo na yung issue dyan sa West Philippine Sea. Kung makikita natin ngayon, talaga namang lumalakas po, no, ang suporta ng Pilipinas dahil naipakita natin no, sa buong mundo, no, naipakita natin yung mga maling ginagawa ng China dyan sa West Philippine Sea at sa exclusive economic zone, no, ng Pilipinas. Okay? Yan po yung naging bunga, no, ng mga naging aksyon ng mga nakaraang administrasyon na kung saan, no, yumuko sila sa China. No, sinamba nila yung China, sinunod nila yung kagustuhan ng China. Okay? So sino nawalan? Diba? Pilipinas. Oh. Anong gagawin natin ngayon? Kawawa yung mga mangingisdang Pilipino na kung saan ngayon sinisisi nila yung Pangulong Marcos. Diba? Oh, tuloy natin to. Hindi anya i-discuss ng AFP ang operational details patungkol sa Tama legal lang. humanitarian rotation at resupply missions sa Ayungin Shoal na nasa loob ng ating exclusive economic zone. Ang main issue ayon kay Trinidad ay ang illegal na presensya at mga ginagawang Yan, aksyon yung ng mga sinasabi barko ng China natin. sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Ang mga ginagawang aksyon na ito ng China, nagpapalala lang aniya sa tensyon sa WPS. Nitong Sabado, Hunyo 15, nagsimulang ipatupad ng China ang kanilang anti-trespassing policy. Kumpiyansa naman ng political analyst na si Dr. Froilan Calilong na hindi aabot sa puntong magdedetine ang China sa West Philippine Sea. I firmly believe that China, though medyo alam naman natin may pagkabuli talaga itong bansa na to, no, pero naniniwala ako na meron pa rin siyang mga international image, no, meron siyang international image that somehow it's also trying to protect, not only from a political and military standpoint but from more importantly from an economic perspective. Kaugnay naman ang mga ginagawang pangbubuli ng China sa WPS, nagsagawa ng kanilang tinawag na Marsya ng Bayan hanggang Moraita sa Maynila, ang grupong Alyansa Bantay Kapayapaan at Demokrasya. Ayon kay RJ Villena, tagapagsalita ng grupo, gusto nilang ipakita na suportado nila ang mga ginagawang inisyatiba ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para ipaglaban ang karapatan sa West Philippine Sea. Nanawagan din sila sa mga Pinoy na magkaroon ng pakialam sa issue. Nais lamang po natin ay maipahayag ang ating sentimiento, ang ating pagsuporta at bukawin po ang kamalayan ng bawat Pilipino na may ganitong kaganapan at dapat po tayong makialam at hindi po natin nahayaan na ibigay na lang sa hindi nararapat ang ating karapatan. Tama naman, di ba? Alex, kahapon ay nagsagawa ng pagpapatrolya sa bahagi ng Panatag Shoal sa West Philippine Sea pa rin yung dalawang barko ng Philippine Coast Guard kung saan meron silang namataan na dalawang bangkang pangisda ng mga Pinoy na binigyan daw nila ng mga gamot at medical supply. At tiniyak naman ng Philippine Coast Guard yung patuloy nilang pagbabantay sa mga karagatang sakop na Pilipinas at siniguro rin nila yung seguridad ng mga mangingisdang Pinoy. Balik sa inyo dyan. Okay, Mads, saan ba galing yung naging pahayag ng China? Ako rin, nagulantang rin ako. Ito may galing sa embahada o mismong sa China?
Actually, Alex, yan ay lumabas na mga news article na nanggaling sa China. Kaya kino-confirm din natin, maging sa Chinese Embassy kasi, hindi rin sila nagbibigay ng pahayag at kapag ka nagtatanong, ang sinasabi nila ay noted. Pero hanggang sa mga oras na to, wala pa rin silang inilalabas na pahayag patungkol dyan. At hiningan din natin ng kanilang reaksyon yung iba't ibang government agencies at tumanggi rin muna silang kumpirmahin kung talaga nga bang nagkaroon nung sinasabing banggaan na ito. Pero ang malinaw lang, mukhang meron talagang raw remission. Ayun. Pero ang tanong dyan, Mads, anong basis nila? Ni video nga or ebidensya, wala nga tayo nakita. Yan. Tama ka dyan, Alex. Kaya nga ang sinasabi ng AFP, deceptive itong mga balita na ito ng China. At ilang beses na rin, di ba, kung matatandaan mo na naglalabas ng iba't ibang mga pahayag yung China na napapasinungalingan naman ng ating mga diba? opisyal. Okay, maraming salamat sa iyo, Madeline Villar. Ayun, no, diba? Kita natin eh. Misleading na naman ang China, mga kababayan, no? At ito po pinabulaanan ng AFP, no? Dahil nga nung mga nakaraan alam naman natin, mga kababayan, na itong mga nilalabas sa balita dito sa China, no? Parang mga produkto nila, no? Mga peke. No, ganyan. No, yung mga nilalabas ng China na yan, mga kababayan, no? Wala naman pong katunayan sila. No, puro ano lang sila. Kumbaga, puro kwento lang, no? Yung ebidensya nila pag naglabas sila no, ng mga video nababasag ng AFP. Siguro yun na lang yung ginagawa ng AFP ngayon. No, labas nyo muna yung ebidensya. Tsaka kami maglalabas ng video para mabasag na naman kayo. Sunog na naman ng China, di ba? Wala na naman silang magagawa doon sa mga video, no, na ilalabas ng AFP na pang-sagot, no, doon sa kanilang mga nilalabas na balita, no, diyan po sa China. Okay, so kayo anong masasabi ninyo sa mga balita na to? I-comment daw niyo diyan sa ibaba ng mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.